Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Pag sinabi pong talinghaga, ito isang uri ng paglalarawan. So dito, inilarawan ang paghahari ng Diyos sa mundong ito sa pamamagitan ng isang buto. Kasi parang ganito talaga ang simula ng paghahari ng Diyos sa mundong ito sa pamamagitan ni Kristo. Ang buto kasi, maliit, simple, parang walang halaga. Ganon dati si Kristo. Bumabas ba siya ng grandioso? Hindi. Kaya nga, hindi naman ito napuntahan ng maraming tao. Ipinanganak siya hindi sa kaharian, kundi sa sabsaban. Ang kanyang pamilya ay mahirap lang. Ang kanyang lugar na sinilangan ay hindi pa kilala noong kanyang kapanahunan. Ang kanyang koneksyon ay mga taong simple lang. Ang kanyang mga piniling mga alagad, mostly mga mangingisda lamang. Bagamat makapangyarihan sa salita at sa gawa, hindi ganon kahalaga, hindi ganon kabongga si Kristo sa mata ng mga tao. Hindi nga siya Diyos para sa kanila. Kaya nga siya pinako sa krus. Iniwan niya ang kanyang mga tagasunod na nasa isang bayan lang, kaunti lang. Sinong mag-aakala na kahit nagsimula ang pag-uusig sa mga Kristiyano, dadami ang miyembro? Sinong mag-aakala na mula Jerusalem, ang mga alagad ay pupunta sa iba't ibang mga bansa at bayan na naglalakad na mamangkalang para ipahayag ang mabuting balita? Sinong mag-aakala na dadami ang miyembro? At ito na po tayo, ang simbahang itinatag ni Kristo. Nagsimula ng payak, ng simple, ng maliit, ng konti, ng parang walang halaga. Pero ngayon, eto na. Ganon ang paghahari ng Diyos. At yun ang dapat na magbigay sa atin ng lakas ng loob kapag tayo ay nagiging mga katuwang ng Panginoon sa pagtatatag ng kanyang paghahari sa mundong ito. Pag sinabing pagtatatag ng kaharian ng Diyos, yung kaharian ng Diyos na may pagmamahal, na may kapayapaan, yung kaharian ng Diyos na may pagbibigayan, yung kaharian ng Diyos na may kabutihan. Ano man ang ating balakin sa buhay na nagtataglay ng ganyang layunin, dapat mabigyan tayo ng lakas ng loob na anuman ang ating mga simple, payak, kaunti, parang walang halagang mga pag-isikap, ito ay magiging ganap. Basta't trabaho ng Diyos, proyekto ng Diyos, kaharian ng Diyos, magaganap, malulubos. Hindi nga ba't yan ang istorya ng simbahang ito? Sa mga nauna nang nagsimba dito dati, nung nagsisimula pa lang tayo, nagsisimba lang tayo dati sa isang kapilyang maliit, bagamat noon ay air condition na, kasi walang pintuan, walang bintana, air continuous nga lang. Ang hangin, tagusan, wala tayong mga gamit. Ito na, nakatutulong pa sa iba. Ito ang dapat na magbigay sa atin ng lakas ng loob ng anumang mga pag-isikap nating mabuti, magtatapos ng maganda at mabunga sa huli. Kahit na mga payak na pagsisikap, kahit na mga simpleng pag-isikap, magiging ganap. Because God values small things. Lalo pat kahit na sa mga simpleng bagay, nandoon ang ating pagmamahal. Lalo pat ginagawa natin ito, hindi para sa ating sarili, kundi para sa Diyos at para sa ating kapwa, lalo na para sa ating mga mahal sa buhay. Hindi nga ba't ang Panginoon, na-notice niya yung nawawalang tupang nag-iisa, yung isang pilak? Hindi nga ba't ang Panginoon, nung nasa templo, na-notice niya kahit yung 2 kusing na ibinigay ng babaeng balo? Hindi nga ba't ang sabi ng ating Panginoon na hugnay ng ating ebanghelyo ngayon, kahit ang pananampalataya ninyo ay kasing liit lamang ng butil ng mustasa, masasabi mo sa bundok na ito na lumipad ka at itatalima sa iyo. Pinapahalagahan ng Panginoon ang mga simple na bagay. Lalong-lalo na kung yan ay may pagmamahal. May nakita akong tribute sa internet para sa mga fathers. At napansin ko lang na ang pinakita doon, hindi naman yung mga tatay na nasa opisina, hindi yung mga tatay na nagtatrabaho kung saan man, kahit sa construction site pa yan. Ang ipinakita, yung mga ama na inaakay ang anak nila na sanggol pa or bata pa, mga ama na nilalaro ang kanilang mga anak, yung mga ama na nagtuturo sa kanilang anak na magdasal, yung mga ama na nagtuturo sa kanilang anak na magbisikleta, mga simpleng bagay
Pero totoo nga naman na yun ang maaalala natin sa ating buhay. Mga simpleng bagay na ginawa ng ating mga ama, pero may pagmamahal. Sa ating ebanghelyo, pansinin po ninyo, simple lang naman yung ginawa nung naghasik ng binhi. Nagtanim lang siya. Pero ang nagpatubo, ang Panginoon talaga. Hindi naman tayo hahanapan ng Panginoon ng napakalaki, napakabonggang bagay. Hindi. Kailangan lamang nating makikooperate sa Kanya. Because besides, it's His kingdom. It is not ours. I mean, siya talaga yung mas kikilos. Siya talaga yung mas magtatrabaho. Kaya makasisigurado tayo ng ating mga pag-isikap na mga mabuti ay magaganap at malulubos. Now, that should remove from us a lot of stress, a lot of pressure. Yung realization na ang ginagawa kong mabuti ay hindi ko proyekto, ito'y proyekto ng Diyos. Kaya anuman ang mangyari, ito'y magaganap, ito'y malulubos. Si Pope John the 23rd, may istorya tungkol sa kanya na noong unang mga buwan niya bilang Santo Papa, dami niyang mga naging problema, daming problema ng simbahan, kaya nagka-insomnia, dami niyang mga inaalala. Until isang pagkakataong nakatulog siya, may narinig siyang parang boses sa kanyang panaginip na nagsasabi sa kanya, "Don't take yourself too seriously. Remember that I'm still the head of this church and not you." Huwag ka masyadong seryoso, relax ka lang. Tandaan mo na hindi ikaw, kundi ako pa rin ang pinuno ng simbahang ito. Sana, sino man sa atin ngayon ang namumroblema, nag-aalala, sana marinig natin ang tinig ng Panginoon kahit tayo gising. Na nagsasabi sa atin, ano ka ba? Ako ang may-ari ng buhay mo. Ano ka ba? Ako ang bumuo pa rin ng pamilya mo. Ako ang dahilan kung bakit siya ang asawa mo. Ako ang dahilan kung bakit sila mga anak mo. Ako ang nagbigay sa iyo ng nanay at tatay mo. Ako ang nag-aalaga sa may sakit na mahal mo. Ako pa rin ito. Ako ang mas gagawa ng paraan. Relax ka lang. At narinig po natin sa ating first reading kung sino ang Diyos na ito na nagsasabi sa atin na huwag tayo masyadong seryoso, na relax lang tayo. Ang sabi sa ating unang pagbasa, makapangyarihan ng Diyos. Kasi ang punong kahoy na mataas, kaya niyang pababain. Ang punong kahoy na mababa, kaya niyang pataasin. Ang punong kahoy na basa, kaya niyang tuyuin. Sa madaling salita, ang gusto niyang sabihin, walang imposible sa akin. O hindi nga ba't yun ang sabi ng Anghel Gabriel sa mahal na ina, nothing is impossible for God. And that God is the one who is in charge of your life. Hindi ikaw, kundi ang Diyos. Ang Diyos na lumikha ng sandaigdigan sa pamamagitan ng kanyang salita lang. Ang Diyos na kahit ang kanyang pangalan kinatatakutan ng mga pwersa ng kadiliman. Ang Diyos na may kapangyarihan kahit sa kalikasan. Ang Diyos na bumubuhay ng patay. Ang Diyos na nananahan sa iyo. Ang Diyos na nagmamahal sa iyong tunay. So bakit ka Relax lang. Siya ang in charge sa buhay mo at hindi ikaw. Ang mahirap kasi sa atin, bagamat alam natin ang katotohanan ito, masyado tayong mainipin. Naghahanap agad tayo ng resulta. Gusto natin yung buto puno agad. Gusto natin yung itinanim na buto magbunga agad. Naghahanap agad tayo ng significant results. Kaya kahit yung mga maliliit na mga improvements, mga steps sa buhay, hindi natin nakikita. Kasi gusto natin bongga agad. Gusto natin solve agad ang problema. Gusto natin maayos agad. Gusto natin tagumpay agad. Gusto natin marami agad. Hindi ganun. May mga bagay sa buhay na hindi natin pwede at kayang madaliin. There are moments of waiting. Na kapag naghihintay tayo, hindi dahil sa wala tayong ginagawa, kundi dahil hinahayaan natin ang Diyos na gumawa. Lalo pat may nagawa na naman tayo, we allow God as we wait to do His work, to do His thing. Naalala ko dati, nakapanood ako sa, I think, National Geographic or Discovery Channel, kung paano unti-unti na ang buto ay nagiging halaman, nagiging puno ng umunga. Kung paano ang uod ay unti-unting nagiging paru-paro. Kung paano unti-unting nabubuo ang katawan ng tao. Nakaka-amaze. Kasi yung proseso na hindi mo nakikita, and therefore akala mo walang halaga, akala mo hindi maganda, maganda. May halaga. I just wonder kung maipapakita lang sa atin ng Panginoon yung kahit yung mga maliliit pero significant na pangyayari sa buhay natin as we wait
ng tagumpay, ng accomplishment, na maabot natin ang ating pangarap, ng paggaling natin, ng pagiging maayos ng pamilya natin. Kung makikita lamang natin yung mga umunting pangyayari at pagbabago, baka hindi tayo mainip sa paghihintay kasi may nakikita tayo, may nababago pala sa ating buhay. Pero hindi naman kasi ipapakita ng Panginoon yan eh. Ang gusto kasi niya, sumampalataya tayo sa Kanya. Siya na nagsabi sa ating unang pagbasa, ako itong nagsabi, gagawin ko, maniwala ka. Yung sinabi niyang, for I know the plans I have for you, yung sinabi niyang, may maganda akong plano para sa iyo. Yung naisip mo na maging maayos sana ang buhay ng pamilya mo, yung magandang layunin mo na matulungan ang kapwa mo, ang ibang tao, ang pamilya mo, yung magandang layunin mo na makapagbago, yung magandang layunin mo, ang Diyos ang siyang nagsabi, nagtanim niyan sa puso at isipan mo. At dahil siyang nagsabi, siyang nagtanim, siya din ang mas gagawa ng paraan para ito'y pabungahin. Basta gawin lang natin ang parte natin, ang magagawa natin. Amen.